Walang hiya, walang modo. Probinsyanang mukhang kawawa na parang pulubi ang napadpad sa marangyang Villa sa Norva. Isang lugar na hindi siya karapat-dapat tapakan. Si Elara, isang ulilang dalaga, ay tinanggap bilang katulong ng kilalang matapobre at tusong Doña Salviera. Ngunit lingid sa lahat, may nakatagong lihim ang Doña. Nagkukunwari siyang bingi upang subukin ang katapatan ng bawat lingkod. Isa-isa niyang binagsak ang mga traidor na nauna. At ngayon, si Elara nasa kanyang mga mata. Tahimik ang gabi. Ngunit ramdam ang panganib. Mapagkakatiwalaan ba talaga si Elara? O isa rin siyang ahas na magtataksil? Ang sumunod, 50 million worth of asset, ang Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. mainit ang sikat ng araw nang dumaong ang lumang bus sa terminal ng Sanorva City. Bumaba si Elara, dalang isang lumang bayong at iisang maleta. Pawis na pawis siya, ngunit baka sa kanyang mukha ang determinasyon. Mula sa malayong baryo ng San Felipe, ngayon ay haharapin niya ang isang bagong yugto ng buhay, ang pagiging katulong sa marangyang Villa Sanorva. Habang naglalakad siya palabas ng terminal, hindi niya maiwasan na mapatingin sa paligid. Malalaking gusali, mamahaling sasakyan at mga taong naka-Amerikana at bestida. Para sa isang probinsyana, nakakapanliit ang ganoong tanawin. Ngunit agad niyang pinunasan ng pawis at pinanatag ang loob. Kaya ko to, bulong niya sa sarili. Pagdating niya sa harap ng Villa Sanorva, halos malaglag ang panga niya. Napakalawak ng bakuran. May fountain sa gitna at nakatayong mansyon na parang palasyo. Puting-puti ang pader, may gintong bintana at mga harding puno ng imported na bulaklak. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya o matatakot. Dito na ba ako magtatrabaho? Mahina niyang tanong habang nakatitig sa gate. Lumapit ang gwardya. Ikaw ba si Elara? Tanong nito at pinasadahan siya ng tingin mula ulo hanggang paa. Kita sa mukha ng lalaki ang pag-aalinlangan dahil sa simpleng ayos ng dalaga. Lumang palda, kupas na blusa at tsinelas. Opo, mahina niyang tugon. Ako po yung bagong katulong. Pinuksan ng gwardya ang gate. Sige, pumasok ka. Naghihintay na si Senyora Salviera. Halos nanginginig ang tuhod ni Elara. Habang naglalakad sa daanan patungo sa malaking pintuan, sa bawat hakbang, ramdam niya ang bigat ng inaasahan at ang takot na baka hindi siya magustuhan ng Donya. Pagbukas ng pintuan, sinalubong siya ng mga chandeliers na kumikislap, marmol na sahig na sobrang kintab at mga mamahaling painting na nakasabit sa pader. Para siyang napadpad sa ibang mundo. Hoy, ikaw ba si Elara? Boses naman ng isang matabang kasambahay ang umalingaw-ngaw. Lumapit ito at may suot na apron at nakahalukip-kip ang mga braso. Ako si Eden, headmaid dito. Susunod ka sa akin, huwag kang pasaway. Malalang ugali ng Donya kaya't huwag kang magpapakita ng kahinaan. Tumango lamang si Elara. Tahimik siyang sumunod kay Marta papasok sa receiving area. Doon ay nakaupo naman ang isang antikong upuan ng isang babaeng elegante. Nakabistida ng kulay burgundy at may perla sa leeg. Si Doña Salviera. Matalim ang mga mata nito habang nakatingin sa kanila, ngunit nananatiling walang imik. Pinakilala siya ni Marta. Senyora, siya po pala si Elara, ang bagong katulong. Tahimik ang Donya, nakataas ang isang kilay at tila walang narinig. Lumapit si Eden at bumulong kay Elara. Huwag kang mabibigla. Bingiyang si Senyora. Nanlaki mga mata ni Elara. Bingi po? Tumango naman si Eden. Kaya't huwag mong siyang sayangan ng boses mo. Basta gawin mo lang ang utos.
Lumapit si Ilara at bahagyang yumuko bilang paggalang. Kahit alam niyang hindi siya maririnig ay marahan siyang nagsabi, "Magandang araw po, Senyora Salviera. Gagawin ko po ang lahat na makakaya ko." Ang hindi niya alam, malinaw na naririnig ng Donya ang bawat salita. Lihim itong umingiti sa gilid ng labi. Isa na namang hamon. Tingnan natin kung hanggang saan ang katapatan mo, dalaga. Lumapit ang Donya at marahang tinapik ang balikat na Ilara. "Eden, turuan mo siya ng mga gawain." "Opo, Senyora," sagot ni Marta bago hinarap ang dalaga. "Simula ngayon, ikaw nang bahala sa kusina at sa hardin. Pero tandaan mo, mahigpit yang si Senyora. Kapag may pagkakamali ka, tapos ka na." Tahimik na tumango naman si Ilara, ngunit sa loob-loob niya, nakaramdam siya ng kakaibang enerhiya. Ang bawat sulyap ng Donya ay parang nanunukat, tila may inihintay na maling kilos. Kinagabihan, habang inaayos na Ilara ang kusina, narinig niya ang dalawang kasambahay na nagbubulungan. "Nako, sigurado ako hindi magtatagal yung bago na yan," ani ng isa. "Oo nga, lahat naman ng dumating dito na wala ng tiwala si Senyora. Laging may sablay, laging may kasalanan," sagot pa ng isa. Napatigil si Ilara, piniling huwag sumabat. Pinagpatuloy niya ang paghuhugas ng pinggan, bagamat ramdam niya ang bigat ng mga mata ng iba. Sa kabilang dulo ng pasilyo, nakaupo ang Donya sa kanyang rocking chair. Nakapikit ito, tila natutulog. Ngunit palinaw niyang naririnig ang lahat ng bulungan. "Lahat kayo, hindi niyo alam. Wala akong pinapalampas," naisip ng Donya. At ngayon, si Ilara naman ang susubukin ko. Tignan natin kung isa rin siyang traidoro tulad ba ng iba. Pagbalik ni Ilara sa kanyang maliit na silid, naupo siya sa kama at niyakap ang lumang unan. Napabuntong hininga siya. "Kaya ko to. Para sa sarili kong kinabukasan." Habang dahan-dahang pumipikit si Ilara, nagsimula ang laro ng tiwala at pagtataksil sa loob ng Villa sa Norva. Isang larong hindi niya alam kung kakayanin niyang malampasan. Mabilis lumipas ang unang linggo ni Ilara sa Villa sa Norva. Tahimik lang siya sa bawat utos. Hindi nagrereklamo kahit mahirap ang gawain. Kahit ang mga kasambahay na laging nakatingin ng masama sa kanya, hindi niya pinapansin. Basta trabaho lang ang iniisip niya. Pero may isang pares ng mata na hindi lumilihis sa kanya, ang kay Donya Salviera. Araw-araw nakaupo ang Donya sa kanyang rocking chair sa balkonahe. Hawak ang isang abaniko at nakamasid. Sa paningin ng lahat, isa siyang matandang bingi na walang alam sa mga bulong at usapan. Ngunit ang totoo, bawat galaw at salita ay malinaw niyang naririnig. Habang nagwawalis si Ilara sa hardin, napansin naman ng Donya kung paano maingat ang bawat kilos nito. Walang ingay, walang reklamo. At palagi nakayuko na parang takot magkamali. Mukhang iba to sa mga nauna. Bulong ng Donya sa sarili. Isang hapon habang abala si Eden at ang ibang kasambahay sa kusina, may dalawang katiwala na nagbibiroan sa gilid ng bakuran. Hindi nila alam na nakaupo lamang ang Donya sa veranda. "Ang baguhan na yon, mukhang mahinhin. Pero tingnan mo lang, siguradong may tinatago rin," sabi ng isa. "Sus, sa lahat naman ng dumaan dito pare-pareho lang. Nagpapakabait sa una, pero bandang huli may ugali din pala." Tahimik na nagpatuloy sa pagwawalis si Ilara. Hindi niya pinansin ang marites na usapan, pero lihim na narinig lahat ng Donya. Sa isip ng matanda, tingnan natin kung hanggang saan ang tiyaga ng batang ito. Kaya ba niyang tiisin ang paninira ng walang ganti? Kinabukasan, habang nag-aayos si Ilara ng mga kortina sa sala, biglang nahulog ang isang paso mula sa mataas na estante. Napakabilis ang reflexes niya. Hinabol niya gamit ang dalawang kamay bago ito bumagsak. Napatigil ang mga kasambahay at napatingin sa kanya. Pero higit sa lahat, napansin ng Donya ang kakaibang kilos ng kamay ng dalaga. Hindi lamang simpleng pagkilos, kundi mga senyas na parang may kahulugan.
Nang tinulungan siya ni Eden ay biglang nag-gesture sa Elara ng salamat gamit ang kamay. Isang sign language. Napatigil ang Donya. Ano yun? Marunong siya ng sign language? Kinagabihan habang nagdi-dinner ang lahat ng tauhan sa servants' quarters, nakaupo lamang Donya sa dining area ng mansyon. Tahimik siyang kumakain. Kunwaring walang naririnig. Ngunit malinaw niyang narinig ang usapan ni Eden at ng isa pang kasambahay. Alam mo ba, marunong pala ng senya si Elara. Sabi niya tinuro raw ng nanay niya dati. Ani Eden. Kaya pala mabilis ang kilos niya kanina. Hindi ko alam na ganun pala siya. Baka kasi may pinagtataguan din yung batang yan. Hindi basta-basta ang mga katulad niya. Napataas ang kilay ng Donya. So, ang kanyang ina ay malamang bingi o pipe. Nang gabing iyon, hindi mapakali si Doña Salviera. Habang nakahiga siya sa malambot na kama, paulit-ulit niyang iniisip si Elara. Bakit marunong siya ng sign language? Simpleng coincidence lang ba ito? O may mas malalim na dahilan? Naalala niya ang mga naunang katulong. Lahat may bahid ng kasakiman. May nanakawan siya, may nagtaksil, may nanggamit, at ngayon naroon si Elara, isang batang marunong magsenyas. Tila may koneksyon sa isang nakaraan na hindi pa niya mawari. Kinabukasan, sinubukan niyang subukan ng dalaga. Habang naglilinis si Elara ng florera, bigla siyang nagtanong ng malakas. Elara, kamusta ang trabaho mo rito? Sagot naman ng dalaga. Ayos lang po, senyora. Salamat po. Nagkunwaring walang narinig ang Donya. Nagpatuloy siya sa pagbasa ng dyaryo na para bang hindi siya kumibo. Ngunit ang hindi alam na Elara, palihim na ngumiti ang Donya sa likod ng dyaryo. Narinig ko lahat. Hindi mo alam. Sinusubok na kita. Sa mga sumunod na araw, mas naging matindi ang pagmamasid ng Donya. Pinapakinggan niya ang bawat bulong ng mga kasambahay, ang bawat buntong hininga ni Elara at ang bawat lihim na usapan sa paligid ng mansyon. Habang nakikita niya si Elara na maingat at masipag, lalo siyang nagtataka. Totoo kayang pinapakita niya? O isa lang itong maskara tulad lang lahat ng nauna? Sa katahimikan ng Villa San Norva, nagsimula ang mas matinding laro ng Donya. Isang laro ng pagpapanggap kung saan ang pinakamalaking sekreto ay nasa kanyang pandinig na lahat ay naniniwala na wala. Maagang umaga nang bumukas ang matayog na gate ng Villa San Norva, dumating ang isang itim na sasakyan, kumikisap sa kinis, at huminto sa mismong harap ng mansyon. Lumabas mula roon ang isang matangkad na lalaki, nakakorbata at halatang sanay sa marangyang pamumuhay. Siya, si Kaylen, ang tanging pamangkin ni Doña Salviera sa yumaong asawa. Nagmamadali ang mga kasambahay na sinalubong siya. Nagbigay galang at nagbitbit ng mga dalahin niya. Ang ilan halatang tuwang-tuwa na makita ang gwapong negosyante. Malakas ang dating ni Kaylen. Matikas, matino at may aura ng isang taong sanay mangutos. Tahimik lamang na nakatayo si Elara sa gilid habang pinagmamasan ang pagdating nito. Hindi niya alam kung dapat ba siyang ngumiti o yumuko ng ulo. Kaya pinili niyang huwag makaalam. Nasaan si tita? Tanong ni Kaylen habang tinatanggal ang sunglasses. Andun po sa sala, sir. Sagot naman ni Marta. Diretso itong naglakad papasok. Matikas ang tindig, hindi malang lumingon kay Elara. Ngunit bago ito tuluyang makapasok, napansin niya ang dalaga na abala sa pag-aayos ng paso sa veranda. Bago ka rito? Malamig yung tanong. Tumango naman si Elara, bahagyang nakayuko. Opo sir, ako po si Elara. Sinipat siya ni Kaylen mula ulo hanggang paa. Kita sa mga mata niya ang matinding pagdududa. Katulong ka rin? Sa itsura ng dalaga, hindi mo mawari na isang katulong lang ito. Opo. Mahina pero malinaw na sagot ng dalaga. Umiling si Kaylen. Napairap pa. Isa na namang umaasang makakasilong dito. Sana hindi ka katulad ng mga nauna.
Napakagatlabi si Elara. Hindi siya sumagot. Pinili na lang na ipagpatuloy ang ginagawa. Ngunit ramdam niya ang bigat ng mga salitang iyon. Sa loob ng sala, masayang sinalubong ni Doña Salviera ang pamangkin at apo. Kaylen at apo ko, mabutit nakadalo kayo. Ani ng Doña na kunwari hindi naririnig ang mga bulungan kanina. Tita, kailangan kong siguraduhin na nasa maayos ka. Lagi na lang may bagong katulong dito at lagi ring may problema. Matigas na sabi ni Kaylen. Kaya nga gusto kong makita kung sino na naman ang bago mong pinagkakatiwalaan. Tahimik lamang ang Donya. Ngumiti at itinoon ang tingin kay Elara na dumaan sa pasilyo. Agad napansin ni Kaylen. Yan ba? Sabay turo kay Elara. Mukhang inosente. Pero lahat ng nagsimula dito, ganyan din ang itsura. Sa huli, sila rin ang unang nangungupit. Naglakad siya palapit kay Elara na nooy nagdadala ng tray ng juice. Makinig ka, Elara. Hindi ka dapat magkamali rito. Hindi ako naniniwala sa mga pakitang tao. Sa akin, ang lahat ng katulong dito, pantay-pantay lang. Mga oportunista. Natigilan si Elara, halos mapitawan ng tray. Ngunit pinanatili niyang mahinahon ng boses. Hindi po ako ganon, sir. Nandito po ako para magtrabaho. Tiningnan siya ni Kaylen. Malamig pa rin ang mga mata. Ngunit sa likod nito, may kakaibang kuryente siyang naramdaman. Hindi niya inaasahan na sasagot ng diretso ang dalaga. Matapang. Kakaiba siya. Bulong niya sa sarili. Pero agad niya ring itinaboy ang ideyang iyon. Kinagabihan, nagtipo ng lahat para sa hapunan. Habang kumakain, abala si Kaylen sa pakikipag-usap sa kanyang tita tungkol sa negosyo. Si Elara naman ay tahimik na nag-aabot ng pagkain, nagliligpit ng mesa. Ngunit napansin ni Kaylen na kahit abala ang dalaga, hindi nito nakakalimutan ng maliit na bagay. Ang tamang pag-aabot ng kubyertos, ang pagbabantay na hindi matapon ng sabaw ng Donya at ang pag-aayos ng bawat baso sa tamang pwesto. Hindi siya tulad ng iba. Muling bulong ng isip. Pero agad niya ring iniling iyon. Ayaw niyang maniwala. Matapos ang hapunan, nagpunta si Kaylen sa veranda para magyosi. Doon, nasulyapan niya ang nagdidilig ng halaman si Elara. Tahimik lang ito, walang imik, ngunit halatang masinsina ng pag-aalaga. Hindi niya napigilang magsalita. Siguro, umaasa ka rin na isang araw. Aangat ang buhay mo dahil sa pagtatrabaho rito? Napalingon si Elara. Medyo nagulat pero nananatiling kalmado. Hindi po, wala po akong inaasahan. Basta't makapagtrabaho po ako at kumita, sapat na po yun. Napangiti si Kaylen. Hindi dahil natuwa siya, kundi dahil nagulat siya sa sagot. Malalaman natin kung hanggang kailan katatagal. Umalis siya. Ngunit habang naglalakad palayo, may kakaibang kirot sa dibdib niya. Para bang hindi siya mapakali. At sa unang gabi ng kanyang pagbisita, hindi mapigilan ni Kaylen ang paulit-ulit na pagbalik ng imahe ni Elara sa kanyang isipan. Ang mga mata nitong tahimik pero puno ng tapang. Mainit ang sikat ng araw nang dumating ang isang mamahaling kotse sa Villa sa Norva. Kumikisap ang katawan ng sasakyan at agad na napatakbo ang ilang kasambahay upang tingnan kung sino ang panauhin. Bumukas ang pinto at bumaba si Serafina. Isang babae na tila mula sa ibang mundo. Naka-designer dress, makintabang sapatos at amoy mamahaling pabango. Maganda si Serafina, pero sa likod ng kanyang ngiti ay halatang may bahid ng yapang. Dire-diretso siyang naglakad papunta sa loob ng mansyon. Parang siya ang may-ari. Kaylen! Masigla niyang bate. Sabay yakap nang makita ang lalaki sa sala. Di mo wala sinabi na nandito ka. Medyo nagulat pa si Kaylen pero ngumiti. Serafina, hindi ko alam na darating ka. Anong ginagawa mo rito? Bahagya namang umisi ang babae. Nabalitaan ko kasing bumisita ka kay Tita Salviera. Siyempre, hindi ko palalampasin ang pagkakataon.
Sa gilid ng silid, abala si Elara sa pag-aayos ng mesa. Tahimik lang siya, hindi nangihimasok ngunit agad siyang sinipat ni Serafina mula ulo hanggang paa. At doon na nagsimula ang malamig na tensyon. Bago ka lang, hindi ba? Tanong ni Serafina na kunwari inosente. Opo, ma'am. Magaling na tugon ni Elara. Bahagyang natawa si Serafina. Tinakpan pa ang bibig. Isa ka palang katulong. Mabuti naman at marunong ka pang sumagot ng maayos. Sana lang hindi ka katulad ng mga nauna. Akala ko kung sino kapag nakatira na rito. Ramdam na Elara na nakikinig si Doña Salviera mula sa kanyang upuan. Kahit kunwari bingi. Malinaw niyang naririnig ang bawat salita ni Serafina. Habang nag-uusap sina Kaylin at Serafina, palihim itong sumulyap kay Elara. Napansin niya kung paano nakatitig si Kaylin paminsan-minsan sa dalaga. Doon na nagsimulang uminit ang dugo ni Serafina. Hindi maaari. Hindi ako papayag na isang katulong lang makakuha ng atensyon niya. Bulong niya sa sarili. Kinagabihan habang abala si Elara sa kusina, pumasok si Serafina at dala ang kanyang malamig na ngiti. Alam mo, Elara, mabait ako sa mga taong marunong lumugar. Pero payo ko lang, huwag mong isipin na maaari kang umasenso dahil lang nandito ka sa mansyon. Isa kang mangmang na nagbabaka sakali lamang. Nagulat si Elara pero hindi siya nagpapahalata. Inayos lang niya ang mga plato at mahinahong sumagot. Wala po ako iniisip na ganon. Nandito po ako para magtrabaho. Umismid naman si Serafina. Sana lang totoo yan. Dahil tandaan mo, hindi mo alam kung sino ang kalaban mo. Lumabas siya ng kusina nang may kasamang malakas na tunog ng tahong. Iniwan si Elara sa may halong kaba at inis. Ngunit tingid sa kanyang kaalaman, mula sa kabilang pasilyo ay nakikinig ang Donya. Tahimik siyang ngumiti, hawak ang tasa ng tsaa. Aha, mukhang may bagong laro na naman sa aking mansyon. Isip niya. At sa gabing iyon, nagsimula ang tahimik na laban. Hindi lamang para sa puso ni Kaylin, kundi para sa lugar na maaaring hawakan na Elara sa loob ng Villa San Norva. Hating gabi sa Villa San Norva. Tahimik ang buong mansyon. Tanging tiktak ng lumang orasan sa sala ang maririnig. Nakaupo si Doña Salviera sa kanyang malambot na upuan, hawak ang tasa ng tsaa habang nakatingin sa kawalan. Habang nagmamasid sa katahimikan, isa-isang bumalik sa kanyang alaala ang mga kasalanang ginawa ng dating katulong. Unang sumagi sa isip niya, si Maya. Maganda, malambing, at palangiti. Noon inakala ng Donya na siya na ang pinakatapat. Pero isang umaga, nagising siyang wala na ang kanyang Patek Philippe Grandmaster Shine. Isang regalo na milyon ang halaga. Halos ikabaliw niyang pagkawala. Kalauna nalaman niyang si Maya palang kumupit at itinakas ito kasama ang ng kanyang nobyo. Akala ko'y parang anak na kita. Bulong pa ng Donya na parang kausap ang anino ng nakaraan. Sumunod ay si Agatha, ang pala-arte at paboritong magpakitang tao. Palihim pala itong nagbubulsa ng libo-libong piso mula sa vault ng Donya. Noong mahuli siya ay nagmamakaawa itong luhaan. Pero huli na, ipinagtabuyan siya palabas ng mansyon. Wala talagang natitira. Lahat sila may kapalit ang kabaitan. Malungkot na isip ng Donya habang nilalagok ang tsaa. Hindi rin niya malilimutan si Lourdes. Nalihim na ginagamit ang mga pamahaling sapatos niyang Jimmy Choo at Christian Louboutin. Para ipagyabang sa labas na siya'y mayaman. Isang gabi, nahuli niyang palabas si Lourdes. Suot ang kanyang pulang stilettos, napahiya siya. At mula noon ay lalong tumibay ang kanyang paniniwalang walang katulong na marunong makontento. At ang pinakamasakit, si Tera. Ito ang pinakamatagal niyang pinaniniwala ang tapat. Pero siya rin ang nagwaldas ng kanyang mga alahas na Cartier at Tiffany & Co. Sa loob ng maraming buwan, akala niya ay nawawala ang mga yon.
Sa huli, nalaman niyang binenta na pala ni Tera para sa sariling bisyo. Humigpit ang hawak ng Donya sa tasa. Ramdam niya pa rin ang sakit ng pagtatraidor. Ito ang dahilan kung bakit wala akong tiwala kay Ilara. Bulong niya sa isip. Lahat ng bago, nagsisimula sa inosente. Tapos sa huli, traidor din. Mula sa kanyang upuan, natanaw niya si Ilara sa kusina. Nagligpit pa rin kahit 10 oras na ng gabi. Tahimik, masipag, walang reklamo. Tila walang kamalay-malay sa masasamang iniisip ng Donya tungkol sa kanya. Ngunit kakaiba ang batang to. Mahina niyang sambit. Tahimik pero marunong magpigil. Pero hindi ibig sabihin nun na malinis ang intensyon. At sa oras na yon, muling nagpa siya ang Donya na magbantay. Hindi siya magpapaloko muli. Lahat ng kilos na Ilara ay kanyang tututukan. Maaliwalas ang hapon sa Villa Sanorva. Sa malawak na bakuran, masaya naglalaro ng basketball si Max, ang 8 taong gulang na anak ni Kaylen. Maliksi ang bata. Pawis na pawis ngunit halatang tuwang-tuwa. Hawak niya ang lumang bola na madalas niyang gamitin. Kahit pa may bitak na ito sa gilid. Sa bitana ng ikalawang palapag nakatanaw si Donya Salviera. Hindi man siya masyadong showy sa bata, kita sa mga mata niya ang pag-aalala. Bata pa si Max ang mawala ang kanyang ina. Namatay ito habang siya sinisilang. Kaya nga buhos ang pagmamahal ng ama at sobra rin ang bantay ng Donya. Habang naglalaro si Max, biglang tumilapon ng bola lampas sa bakod. Hindi naman nagdalawang isip ang bata. Agad siyang tumakbo palabas ng gate para habulin ito. Max! Sigaw ni Ilara na nooy nagdidilig ng mga halaman. Agad niyang iniwan ang hawak na timba at kumaripas ang takbo. Sa mismong sandali mula sa kalsada, dumating ang isang truck na wala ng preno. Kumakabog ang ingay ng preno. Humahagibis ang gulong at dire-diretso itong papalapit sa kalsada ang kinaroroonan ni Max. Mula sa bintana napasigaw ang Donya. Max! Ngunit huli na ang lahat para sa kanya. Isang iglap bago bumangga ang truck, nakalapit si Ilara. Niyakap si Max ng mahigpit. Nahulog sila sa gilid ng kalsada, ligtas mula sa daraanan ng sasakyan. Bumangga ang truck sa pader ng mansyon at umalingaw-ngaw ang malakas na tunog. Naguho ang ilang bahagi ng semento. Naglipara ng alikabok. Pero ligtas si Max sa mga bisig ni Ilara. Hikbe ang una niyang narinig. Ate Ilara, nagtatakot ako. Hinimas si Ilara ang likod ng bata. Shh! Ligtas ka na, Max. Wala na, andito na ako. Sakto lamang na dumating si Kaylen. Kakagaling lang mula sa isang meeting. Nabigla siya sa nadatnan. Ang truck na bumangga sa pader, ang anak niyang nanginginig sa takot at si Ilara na nakayakap dito. Max! Dali-dali niyang hinagilap ang anak. Lumapit siya. Kinuha ang bata mula sa mga bisig ni Ilara at mahigpit na niyakap. Anak, ayos ka lang ba? Nasaktan ka ba? Umiling si Max habang humihikbe. Daddy, si Ate Ilara nagligtas sa akin. Kung wala siya, napalingon si Kaylen kay Ilara. Humihingal pa ito at may alikabok sa mukha at sugat sa braso dahil sa pagkadapa niya kanina. Hindi naman siya makatingin ng diretso sa lalaki, nakayuko lang siya. Sandaling natahimik si Kaylen. Sa unang pagkakataon, wala siyang masabi. Ang babaeng inakala niyang oportunista, siya palang nagligtas sa pinakamahalaga sa buhay niya. Salamat, Ilara. Mahina ngunit malinaw ang kanyang tinig. May halong gulat at pasasalamat. Mula naman sa itaas nakatanaw si Donya Salviera. Tahimik siyang nakangiti. Pilit na tinatago ang tuwa. Baka nga kakaibang batang to. Hindi siya traidor, kundi may pusong tunay. Ngunit hindi rin siya padalos-dalos. Alam niyang sa bawat kabutihan may kasunod na pagsubok. Sa gabing yon, habang mahimbing na natutulog si Max sa kanyang silid, hindi maiwasan ni Kaylen na muling isipin ang pangyayari. Kung wala si Ilara, baka nawala na rin si Max sa akin.
Bulong niya sa sarili. At sa unang pagkakataon, unti-unting lumalambot ang malamig niyang tingin sa dalaga. Kinabukasan matapos ang aksidente, maagang nagising si Kaylen. Tahimik siya nakaupo sa veranda. Hawak ang tasa ng kape pero hindi man lang humihigo. Paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang nangyari kahapon. Ang pagtakbo ni Elara, ang pagkayakap nito kay Max, at ang halos ikapahamak ng anak niya. Kung hindi dahil sa kanya, bulong niya sa sarili. Napapikit at napailing. Biglang sumikip ang dibdib niya, hindi dahil sa galit kundi sa hiya. Naaalala niya lahat ng masasakit na salita na ibinato niya kay Elara mula nang dumating ito. Maya-maya ay lumabas si Max mula sa pintuan. Nakapajama pa at nakasabit sa braso ni Elara. Halatang ayaw nitong magpaiwan. "Daddy!" Masayang wika ni Max. "Si Ate Elara ang nagising sa akin, sabay pa kaming nag-toothbrush." Napangiti si Kaylen kahit pilit niyang pinipigilan. "Ah, ganun ba?" Tumingin siya kay Elara. "Salamat sa lahat ng ginagawa mo para sa anak ko." Nagulat si Elara. Sanay na siyang malamig ang boses ni Kaylen. Pero ngayon, may lambing at sinseridad. "Wala po yan, sir. Natural lang po na tulungan ko si Max. Mahalaga siya." Mula sa bintana ng ikalawang palapag, lihim naman na nakatanaw ang Donya. Nakatikim siya ng kakaibang tagpo. Si Kaylen na marunong magpasalamat at si Elara na simple lang ang sagot. Kumunot ang noon ng Donya ngunit may bahid ng ngiti. Habang lumilipas ang mga araw, mas lalong lumapit si Max kay Elara. Kapag gutom, si Elara ang hinahanap niya. Kapag may bagong laruan, gusto niya si Elara ang unang makakita. Isang beses pa nga habang nagkukulitan sila sa hardin, narinig mismo ni Kaylen ang sinabi ng bata. "Ate Elara, pwede ka bang maging mommy ko?" Natigilan si Elara, hindi nakasagot kaagad. Napatingin siya kay Kaylen na hindi rin alam ang sasabihin. Pero halata sa mata ng bata ang kaseryosohan. "Max," mahina niyang sabi, "hindi ako mommy mo, pero pwede kitang mahalin na parang tunay na anak." Tumakbo si Max papayakap sa kanya. Doon hindi maitago ni Kaylen ang kakaibang init sa dibdib. Unti-unti niyang nakikita na hindi pala lahat ng katulong ay traidor. Si Elara, iba. Ngunit hindi lahat ay natutuwa. Sa kabilang dako ng mansyon, dumating naman si Serafina. Dala ang bago niyang bag na Hermes at nakasuot ng mamahaling damit. Sa unang sulya pa lang, nakita niyang masaya si Max at Elara. Napangisi siya, pero halatang may halong inggit. Hindi pwede. Bulong niya sa sarili. Hindi siya pwedeng mahalin ng lahat, lalo na si Kaylen. Mula noon nagsimula nang sumiklab ang panibugho ni Serafina. Tahimik ang gabi sa Villa Sanorva. Karamihan ng mga katulong ay nakatapos na ng gawain at ang mansyon ay balot ng katahimikan. Ngunit may naiibang plano si Serafina. Pagdating niya sa sala, nakita niya nakaupo si Max habang naglalaro ng kanyang laruan. Sa gilid, abala si Elara sa paghahanda ng merienda. Lumingon si Serafina, tsaka ngumisi ng peke. "Elara, baka pwede mo muna akong ipagtimpla ng juice sa kusina. Ako na munang bahala kay Max." Magiliw niyang sabi pero may halong utos. "Opo." Magalang na sagot naman ni Elara bago tumungo sa kusina. Nang makaalis ito, agad na lumapit si Serafina kay Max. Umupo siya sa tabi ng bata at dahan-dahan nagsalita. Halos pabulong. "Max, hindi mabuting tao si Elara. Ginagamit ka lang niya. Ginagamit niya pati ang daddy mo. Hindi siya totoo sa'yo." Napakulot ang noon ng bata. Hindi siya makapaniwala. "Hindi totoo yan. Mabait si Ate Elara. Siya nagligtas sa akin." Ngumiti si Serafina, pero malamig ang tingin. "Ginawa niya lang yon para makuha ang tiwala mo. Kapag nakuha niya ng lahat, iiwan ka rin niya." Biglang tumayo si Max at tinulak siya. "Hindi, ayoko sa'yo." Sigaw ng bata, tsaka mabilis na tumakbo paakyat ng hagdan.
Naiwan si Serafina na nilisik ang mga mata. Sa ines, mahina niyang binulong. Balang araw, ako rin ang iyong magiging ina, Max. At lahat ng yaman ng Donya, mapapasakin. Ngunit hindi niya namalaya na sa malapit nakaupo si Doña Salviera, kunwari tulog at bingi, ngunit bahagyang nakapikit ang matanda. Malinaw niyang naririnig lahat ng sinasabi ni Serafina. Mabilis siyang ngumiti ng palihim. Ngayon lang kita mas makikilala, Serafina. Pagbalik ni Elara mula sa kusina, inabutan niyang tahimik si Serafina. Nakapamewang at pilit na nakangiti. Ang tagal mo naman, kaya ako na lang nagbantay dito. Ngumiti lamang si Elara. Walang kamalay-malay sa nangyayaring eksena. Pero sa isip ng Donya, nagsimula ng kumulo ang kaniyang plano. Tahimik ang gabi sa Villa San Norva. Ang mga ilaw sa hardin ay malambot ang liwanag at ang hangin ay malamig. Sa may poolside, mag-isang nakaupo si Kaylen, hawak ang baso ng alak. Malalim ang iniisip at halata sa kanyang mga mata ang lungkot. Araw iyon ang death anniversary ng kanyang asawa. Taon-taon bumabalik sa kanya ang bigat ng pagkawala. Habang tinititigan niya ang tubig ng pool, para bang nakikita niya ang mga alaala. Ang huling ngiti ng kanyang asawa. Ang huling gabi bago ito tuluyang nawala. Isa pang lagok ng alak. Sunod-sunod, halos hindi niya na namalayan ang dami ng nainom. Sa hindi naman kalayuan, nakita ni Elara si Kaylen. Napansin niyang hindi na maayos ang pagkakaupo nito at halatang malalim ang iniisip. Saglit siyang nag-atubili, pero hindi niya kayang iwanan ito sa ganoong kalagayan. Dahan-dahan siyang lumapit. Sir Kaylen, mahinahon niyang sabi. Gabi na po, baka malamigan kayo. Hindi siya nilingon ng lalaki. Hayaan mo na lang ako, Elara. Minsan kailangan kong maalala siya. Umupo si Elara sa tabi. Hindi rin nagsalita agad. Ilang sandali, pinili niyang samahan na lang ito sa katahimikan. Hanggang sa nagsalita siya. Maingat ang tono. Hindi ko po kayo pipigilan, sir. Pero kung sakali, hayaan niyo akong bantayan kayo. Kung mapahamak kayo, paano na si Max? Saglit namang natahimik si Kaylen. Doon lang niya napansin na may malasakit sa boses ng dalaga. Nilingon niya si Elara at sa unang pagkakataon, hindi niya nakita ang isang simpleng katulong lang. Nakita niya ang isang taong tunay na nagmamalasakit. Napangiti siya, mahina pero totoo. Salamat, Elara. Hindi ko akalaing may makakaintindi pa sa akin. Bahagyang namala si Elara at ibinaling ang tingin sa tubig. Hindi niyo kailangan na mag-isa palagi, sir. May anak kayo na umaasa sa inyo at may mga taong handang sumuporta. Unti-unti, nagsimulang magbukas ang damdamin si Kaylen. Kinuwento niya ang hirap na dinaanan niya bilang ama, kung paano siya nagkamali ng pag-aakalang kaya niyang maging matibay palagi. Habang nagsasalita siya, nakikinig lamang si Elara. Walang panghuhusga. Sa gabing iyon, parang may nabago. Ang dating malamig na pader sa puso ni Kaylen ay nagsimulang mabasag. Sa tabi niya, si Elara na simpleng naroon lang ay nagbigay ng init at gaan sa pakiramdam. Hindi madala na malayan, mas nagiging malapit na ang kanilang mga mata sa isa't isa at mas nagiging natural ang kanilang mga ngiti. At mula sa malayo, nakatanaw si Doña Salviera. Tahimik niyang pinagmamasdan ng dalawa at sa isip niya, nagbabago na ang ihip ng hangin. Pero sino ang magtatagumpay sa huli? Tahimik ang gabi matapos ang araw ng pagluluksa. Sa loob ng kanyang silid, nakaupo si Elara sa kama, hawak ang isang lumang litrato. Doon makikita ang isang babae na payat, nakadamit ng uniforme ng kasambahay at may hawak na batang babae na nakangiti. Ang babae sa litrato ay ang kanyang ina. Hindi alam ng Donya, ni Kaylen, ni Max, pati ng ibang tao sa mansyon ang katotohanan. Hindi naman talaga ulila si Elara. Buhay pa ang kanyang ina. Ngunit ito ay naghihirap
at may galit na matagal ng kinikimkim. Ang kanyang ina ay dating katulong at kaibigan ni Doña Salviera at siya rin ang dahilan kung bakit bingi ngayon ang matandang babae. Naalala pa ni Elara ang kwento ng ina. Noong araw, isang mainit na pagtatalo ang nangyari sa kusina. Nagsalita ng matalim ang Doña at sa sobrang galit ng ina ni Elara, itinulak niya ito ng malakas. Tumama ang ulo ng Doña sa sahig, dahilan upang mawala ang pandinig nito. Doon nagsimula ang lahat ng sumpa sa buhay ng kanyang ina. Pinaalis ito, pinahiya at hindi na binigyan ng pagkakataong magpaliwanag at nagkaroon ng matinding depresyon at minsan nawawala sa sarili. Mula noon, lumaki si Elara sa puot ng kanyang ina. Paulit-ulit nitong sinasabi, "Isang araw, babalik ka sa mansyon, hindi bilang alipin, kundi bilang babae na magpapabagsak kay Salviera." At iyon nga ang ginawa niya. Kaya siya nagpakilala bilang ulila. Kaya siya nagpakumbaba. Kaya siya nagpakita ng kabaitan. Lahat ng iyon, bahagi ng plano. Ngunit habang nakahawak sa litrato, kumirot ang dibdib ni Elara. Dahil sa mga nakalipas na araw, hindi makikakaila na unti-unti siyang natututong magmahal. Hindi lamang kay Max na parang sariling anak, kundi maging kay Kaylen. At higit sa lahat, nagsisimula na rin siya magkaroon ng respeto sa Doña. Kahit alam niyang ito ang tinuturing na kaaway ng kanyang ina. Bakit ganito? Mahina niyang bulong sa sarili. Dapat diba galit ang nararamdaman ko? Pero bakit parang ang hirap magalit? Isinilid niya ang litrato sa ilalim ng unan at pumikit ng mahigpit. Lingid sa kaalaman ng lahat, si Elara ay may dalang lihim na kapag nabunyag, kayang pabagsakin ng lahat ng tiwalang unti-unti niyang nakukuha. Mainit ang hapon sa Villa Sanorva at tahimik ang paligid maliban sa lagaslas ng tubig sa fountain sa hardin. Sa loob ng sala nakaupo si Kaylen habang nakikipag-usap sa kanyang tiyahin, si Doña Salviera. "Kaylen," wika ng Doña, malamlam ang tinig. "Nakikita ako kung paano ka nagbabago nitong mga araw. Pero alalahanin mo, hindi lahat ng ngiti ay totoo." Napabuntong hininga si Kaylen. "Tita, hindi lahat ng tao traidor. Hindi lahat pare-pareho." Hindi pa man natatapos ang usapan nila, bumukas ang pintuan. Mabilis na pumasok si Serafina. Nakasuot ng mamahaling damit at nakaangat ang baba. Kita ang kumpiyansa sa kanyang mga mata. May dala siyang sobre na tila bahay kayamanang inaasam-asam. "Pasensya na sa istorbo." Bungad niya ngunit halata ang pangingibabaw sa tono. "Pero sa tingin ko, oras na para matapos ang ilusyon na to." Nagkatinginan sina Kaylen at Doña Salviera. Tinitigan ni Kaylen ang sobrang hawak na Serafina. "Ano na naman yan?" Malamig na tanong ng Doña. Hindi maalis ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Lumapit si Serafina at buong yabang na inilapag ang sobre sa mesa. "Ito ang ebidensya kung sino talaga ang kinukupkup ninyo. Ang babaeng buong akala niyo'y mabait, inosente, tapat, isa palang manlilin lang." Kinuha ni Kaylen ang sobre at dahan-dahan iyong binuksan. Doon, bumungad ang ilang lumang litrato at mga dokumento. Isa sa mga litratong agad na tumama sa kanyang paningin. Isang batang babae na halos kasing edad na Max ngayon, hawak ng isang babae na may uniforme ng katulong. Agad niyang nakilala ang bata, si Elara. Napatigil siya at nanlamig ang mga kamay. "Elara?" Mahina niyang bulong. Tumango naman si Serafina sabay ngisi. "Oo, at yung babae na kasama niya, kanyang ina. Dating kasambahay dito sa Villa Sanorva. At hindi lang basta kasambahay, Kaylen. Siya ang dahilan kung bakit nawala ng pandinig ang Doña. At higit pa riyan, maraming gamit at alahas ang nawala noong siya'y narito." Nanlaki ang mga mata ni Kaylen. Napatingin siya kay Doña Salviera. Natahimik ngunit ramdam ang bigat ng alaala. Nakakunot ang noo ng matanda.
Pilit na pinipigilan ng emosyon. Tita, mahina niyang sabi. Totoo ba to? Hindi agad sumagot ang Donya. Sa halip, tiningnan niya ang litrato na para bang bumalik siya sa nakaraan. Kita sa kanyang mukha ang halong galit at sakit. Ngunit wala siyang direktang tugon. Mas lalong lumakas ang loob ni Serafina. Kita mo, Caitlin? Hindi ako nagsisinungaling. Lahat ng katulong na dinala rito, traidor. At ngayon mismo anak ng traidor ang pinoprotektahan mo. Anong klase kang ama kung ilalapit mo si Max sa ganyang babae? Nag-init ang dibdib ni Caitlin. Nais niyang sumagot. Ngunit walang salita ang lumalabas. Sa isip niya nagbabanggaan ang dalawang larawan. Ang Elara na tinuturing niyang mapagkakatiwalaan at ang ebidensya na hawak niya ngayon. Ginagamit niya lang ba kami? Lahat pa ng pinapakita niyang kabutihan ay peke? Tanong ng kaniyang konsensya. Ngunit kasabay niyon, pumasok din sa isip niya ang mga sandali. Ang pagligtas na Elara kay Max mula sa truck. Ang mga ngiti nitong totoo. Ang tapang sa bawat insulto niya. At ang mga gabing kinakausap siya ng dalaga sa oras ng lungkot. Habang naguguluhan si Caitlin, biglang bumukas ang pintuan ng sala. Pumasok sa Elara, may dalang tray ng tsaa. Napatigil siya nang makita ang lahat ng papel at letrato sa mesa. Ano pong nangyayari dito? Tanong niya na halatang kabado ang boses. Ngumisi si Serafina at lumapit. Oh, sakto. Total ikaw ang bida sa oras na to. Halika, tingnan mo. Dinampot niya ang letrato at inilapit kay Elara. Maganda, diba? Ikaw to, nung bata ka pa, kasama ang nanay mo. Ang magnanakaw na naging dahilan kung bakit nabingi si Donya. Nanlaki ang mga mata ni Elara. Nanginginig ang mga kamay niya. Halos mabitawan ang tray ng tsaa. Napatingin siya kay Caitlin na nakatayo. Hawak pa rin ng ibang dokumento. Elara, basag ang tinig ni Caitlin. Totoo ba to? Hindi agad nasagot ang dalaga. Ramdam niya ang bigat ng mga matang nakatingin sa kanya. Mata ng Donya, mata ni Caitlin, at mata ng babaeng sabik na makita siyang bumagsak. Tumulo ang luha niya sa gilid ng kanyang mata. Caitlin, hindi lahat ng nasa papel na yan ay buong katotohanan. Pero bago pa siya makapagsalita ay sumabat na si Serafina. Huwag ka maniwala sa kanya. Tignan mo na lang, Caitlin. Simulat sa pool, niloloko ka na niya. Ginamit niyang pagiging ulila para makapasok dito. At ngayon, pinapaikot ka na pati si Max. Sumiklab ang galit sa dibdib ni Elara. Tumingin siya ng diretso kay Serafina. Hindi mo alam ang buong kwento. At hindi mo ako kilala. Ngunit imbes na matakot, lalo pang tumawa si Serafina. Ayaw mo lang aminin dahil alam mong lahat ng ginagawa mo ay parte ng plano. Ano, Elara? Hanggang saan mo ba kayang itago ang totoo? Tahimik si Caitlin. Halatang naguguluhan. Nakapikit siya sandali. Pilit na pinapakalma ang sarili. Nang dumilit siya ay nakatingin siya kay Elara na para bang may halong sakit at pagdududa. Elara, sagutin mo nga ako. Sino ka ba talaga? Ano ba talaga ang totoo? Nanginig ang buong katawan ni Elara. Gusto niyang sabihin ang lahat. Kung paano siyang pumasok sa mansyon. Kung paano siyang pinilit ng kanyang ina na ituloy ang plano ng paghihigante. Pero kasabay niyon, naroon ang takot. Takot na baka mawalan siya ng tiwala. Takot na baka mawala si Caitlin at si Max. Napayuko siya, luhaan. Patawad. Bulong niya na halos hindi marinig. Sakto namang pumasok si Max, bit-bit ang laruan. Papa, bakit ang tahimik ninyo? Tanong niya at walang nakasagot. Agad namang lumapit si Serafina. Yumuko kay Max at malumanay ang boses. Anak, kailangan mong malaman. Hindi mabuti si Elara. Pero agad na tumakbo si Max palapit kay Elara at yumakap dito. Hindi totoo yan. Si Ate Elara naglagdas sa akin, hindi siya masama. Nanlamig si Elara. Halos hindi makahinga sa damdamin.
Sa yakap ng bata, naramdaman niya ang kahalagahan ng kanyang posisyon at ang bigat ng lihim na tinatago niya. Samantala, nananatili naman si Kaylen sa gitna, pinipigilan ng sarili. Ang puso niya ay naguguluhan, pati sa pagitan ng nakikita niyang ebidensya at ng damdaming unti-unting lumalalim para kay Ilara. Sa sulok ng sala nakaupo si Doña Salviera. Walang imik, ngunit nakikinig sa lahat. Muli siyang tumingin kay Ilara at sa loob ng kanyang isipan, nagpasya siya. Panahon na. Malalaman ko ang buong katotohanan mula mismo sa kanya. Masaya ang gabi sa Villa Sanorva. Sa mahabang mesa ng dining area nakaupo si Doña Salviera, si Kaylen, si Ilara at ang munting si Max. May simpleng salo-salo, paboritong pagkain ng bata, may spaghetti, pritong manok at ice cream na siya mismo ang pumili. Papa, ang sarap! Masiglang wika ni Max habang puno ng spaghetti ang bibig. Napangiti si Kaylen at tinaplos ang ulo ng anak. Kumain ka lang anak. Pero dahan-dahan lang ha, baka mabulunan ka. Tahimik lamang sa Ilara. Pero halata ang saya sa mga mata habang pinapanood ang mag-ama. Si Doña Salviera naman ay nagkunwaring walang pakaalam. Pero lihim na natutuwa sa ingay ng batang matagal nang nagpapasaya sa mansyon. Maya-maya ay dumating si Serafina. Nakaayos na naman ito na para pong pupunta sa isang malaking kasiyahan. May dalang tray ng tubig na may lamang malamig na baso. Donya, malumanay niyang sabi. Mainit ang gabi, mabuti sigurong uminom muna kayo. Kinuha ng Donya ang baso at bahagyang tumango bilang pasasalamat. Wala namang nakapansin ang mabilis na ngiti ni Serafina habang nakatingin sa kanila. Ngunit sa mismong oras na uminom si Doña Salviera, biglang nagbago ang kanyang mukha. Napahawak siya sa dibdib, humigop ng hangin at tuluyang nabitawan ang baso. Lola! Sigaw ni Max. Halos maluha habang niyuyugyug ang matanda. Tita! Agad namang lumapit si Kaylen. Tinangkang alalayan ng tiyahe na ngayon ay halos mawala ng malay. Nagkagulo sa mesa. Tumayo si Ilara at agad na kinuha ang telepono. Ambulansya! Kailangan namin ng tulong! Bilisan ninyo! Sigaw niya habang nanginginig ang boses. Nakatitig si Serafina. Naguguluhan. Hindi niya akalaing ganito kabilis ang mangyayari. At lalong ikinagulat niya nang makita si Ilara na bahagyang nakangiti habang hawak ang telepono. Ano to? Siya ba? Siya bang may pakana? Bulong ni Serafina sa isip niya. Napakagat siya ng labi. Pilit na pinapakalma ang sarili. Pagbalik ni Ilara, agad niyang inalalayan si Max palayo para hindi na masyadong matakot ang bata. Max, huwag ka matakot. Malalampasan ng lola mo to. Mahina niyang bulong habang pilit na pinapakalma ang bata. Ilang minuto lang dumating ang ambulansya. Dali-daling sinakay si Doña Salviera at sumama si Kaylen habang bitbit si Max. Hindi rin nagpaiwan sa Ilara. Habang nasa gilid si Serafina, hawak ang bibig, bigla siyang umiti ng palihim. Kung siya nga may kagagawan, sigurado, mabubunyag na rin ang lahat. Habang nasa gilid si Serafina, hawak ang bibig, bigla siyang umiti ng palihim. Kung siya nga may kagagawan, sigurado, mabubunyag na rin ang lahat. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang isip, may kaba. Dahil kung hindi siya naglagay ng lason, ibig sabihin, may ibang mas malalim na kalaban na nakapasok sa Villa Sanorva. Punong-puno ng kabang ospital nang dumating ang ambulansya na sakay si Doña Salviera. Mabilis na sinalubong ng mga nurse at doktor. Inilagay siya sa stretcher at agad na dinala sa emergency room. Hawak-hawak naman ni Kaylen si Max na umiiyak. Samantalang nakasunod sa Ilara na hindi mapakali. Sa gilid ng hallway, halos patalon si Serafina sa galit. Siya, si Ilara, siyang naglagay ng lason. Kitang-kita ako ang ngiti niya kanina habang nahihirapan ng Donya. Sigaw nito.
Sabay turo kay Elara na napatingin lang sa kanya ng diretso. Nagsidatingan ng mga pulis dahil may report na agad ang ospital. Lumapit ang isang investigador. May nagparatang ng pagkalason. Sino bang tinutukoy ninyo, ma'am? Ayan o. Halos pasigaw na si Rafina. Nakataas ang daliri kay Elara. Huwag kayong magpapaloko. Matagal niya ng plano to. Gusto niyang mapunta sa kanya ang lahat ng yaman. Nagulat si Max at kumapit lalo kay Elara. Hindi totoo yan. Mabait si Ate Elara. Bulong ng bata habang humahagulgol. Hindi na nakapagsalita agad si Kaylen. Ang isip niya, magulo. Posible ba? Pero paano kung totoo ang mga paratang na si Rafina? Tahimik lamang si Elara. Pinipigilan ng sarili na sumagot ng masakit. Pero nginitian siya si Max para pakalmahin. Shh, huwag kang matakot. Wala kang dapat alalahanin. Mahina niyang sabi sa bata. Lumapit ang pulis. Ma'am, kailangan po naming marinig ang panig ninyo. Huminga ng malalim si Elara, saka siya tumingin kay Serafina. Kung talagang gusto mong malaman ang katotohanan, may ebidensya ako. Kinuha niya mula sa bag isang maliit na USB. Inabot niya ito sa pulis. Naka-install ang CCTV sa dining area ng Villa Sanorva. Ito ang kopya ng footage kagabi. Nagkatinginan ang lahat. Pati si Kaylen ay natigilan. Imposible! Mabilis na sagot naman ni Serafina. Nanginginig ang kamay. Wala namang CCTV doon eh. Inimbento niya lang yan. Pero agad na sinaksak ng pulis ang USB sa laptop na dala. Tahimik ang lahat habang umiikot ang video. Sa screen, malinaw na nakitang eksena sa hapag. Si Max na masaya, si Elara na nag-aasikaso, at si Doña Salviera na nakaupo sa dulo. At doon, kitang-kita ang paglapit ni Serafina dala ang tray ng juice. Nakakunot ang noon ng mga pulis habang pinapanood. Paglapit ni Serafina, makikita ang mabilis na pagbukas ng kanyang bag. Inilabas ang isang maliit na bote at palihim na itinulo sa baso bago iniabot sa Doña. Hindi yan totoo. Peke yan. Halos mabasag ang boses ni Serafina, nanginginig sa takot. One-touch lang yan. Niloko niya kayo. Ngunit hindi na nakapagsalita pa ang lahat nang mapanood ang buong eksena. Maging si Kaylen ay napasandal sa upuan, hawak ang sentido. Paano ko nagawang pagdudahan si Elara? At si Serafina pala ang traidor. Lumapit ang pulis kay Serafina. Ma'am, malinaw sa video ang ginawa ninyo. Sasama po kayo sa amin para magbigay ng pahayag. Nanlaki ang mga mata ni Serafina. Hindi ako sasama. Niloloko niya tayo. Hindi ako traidor. Pinilit niyang tumakbo, pero agad siyang nahawakan ng dalawang pulis. Pilit siyang nagpupumiglas, nangingiyak, at sigaw ng sigaw. Habang dinadala siya palabas ng ospital, nakatingin si Elara. Hindi dahil sa galak, kundi dahil sa gulat at takot. Niyakap siya ni Max, pilit na nagpapalakas ng loob. Ate Elara, naniniwala ako sa'yo. Hindi ikaw ang masama. Napaluha si Elara, marahang yumuko sa bata. Salamat, Max. Habang naguguluhan ang lahat, biglang bumukas ang pinto ng emergency room. Lumabas ang doktor. May malay na po ang pasyente. Gusto niya makausap ang kanyang pamilya. Sabay-sabay silang napalingon. Ang lola mo, Max. Mabilis na sabit na Elara. May halong ginhawa at kaba. Agad silang pumasok. Nakita nilang nakahiga si Doña Salviera. Mahina, ngunit nakadilat na. Namumutla pa. Ngunit ang mga mata ay buhay. Lola! Sigaw ni Max at agad na lumapit. Hinawakan ng kamay ng matanda. Ngunit ang lahat ay natigilan nang biglang magsalita ang Donya. Mababa pero malinaw ang boses. Hindi. Si Serafina ang traidor. Napatingin silang lahat. At tumingin siya ng diretso kay Elara. Hawak ang kamay ng apo. Pero may dapat din kayong malaman tungkol sa kanya. Nagulat si Elara. Napatigil si Kaylen
Ang buong silid ay biglang nabalutan ng katahimikan at doon nagsimulang kumabog ang dibdib ni Elara dahil alam niyang ito na ang simula ng pagbagsak ng lihim na matagal niyang tinatago. Tahimik ang buong silid matapos magsalita si Doña Salviera. Lahat ay natulala, hindi makapaniwala sa narinig. Bitawan si Serafina. Muling wika ng Doña, matatag ang boses kahit mahina ang katawan. At dakpen si Elara. Nanlaki ang mga mata ng lahat. Maging ang pulis na may hawak kay Serafina ay napatingin sa isa't isa. Po, pero malinaw po sa CCTV. Hindi niyo ba naiintindihan? Singhal ng Doña sabay bangon kahit may nakakabit pang suwero. Nagpapanggap lamang akong bingi. Lahat ng bulong, lahat ng usapan, narinig ko. At isa lang ang sigurado, si Elara ang may pakana nito. Hindi totoo. Agad na sigaw na Elara na nanginginig ang kamay. Hindi ako traidor, Doña. Bakit niyo ako pinaparatangan? Ngunit wala nagpakita ng awa. Ang mga mata ng Doña ay puno ng galit at panlilin lang. Pinaniniwala ka na vitamins ko ang pinalagay mo sa juice na inabot na Serafina. Hindi mo ba naisip? Ginamit mo ang tiwala ng lahat. Napahawak si Kaylin sa sentido. Hindi niya na alam kung sinong paniniwalaan. Nasa puso niyang damdamin para kay Elara. Ngunit sa kabilang banda, ang salita ng Doña ay may bigat na mahirap pasubalian. Hindi. Lihim niyo lang niyang pinaplano. Halos pasigaw na Elara. Hindi niya na napigilan ang luha. Kayo ang traidor, Doña. Simulat sa pool, pinaikot ninyo ang lahat. Pati ang nanay ko. Pinahirapan niyo hanggang sa mawala ng pag-asa. Napatigil ang lahat sa sinabi ni Elara. Si Kaylin ay nagulat. Ano? Anong ibig mong sabihin, Elara? Pati ang nanay mo may kinalaman? Si tita? Kaylin. Humikbi si Elara. Nanginginig ang boses. Ang nanay ko ang dating katulong ng Doña. Siya ang naging dahilan kung bakit naging bingi noon si Doña. Pero hindi niya yun ginusto. Pinilit siya ng pagkakataon. At dahil doon, pinahirapan siya, ginipit, at muntik pang makulong, lahat dahil sa galit ng Doña. Mariing umiling ang Doña. Kasalanan ng nanay mo ang lahat. At ngayon, ikaw ang magbabayad. Sabay turo sa mga pulis. Dalhin na siya sa kulungan bago pa makapagsinungaling ng masikit pa. Lumapit ang dalawang pulis kay Elara at agad siyang hinawakan sa braso. Pilit siyang nagpupumiglas. Umiiyak pero wala siyang nagawa. Hindi ako traidor, Kaylin. Maniwala ka sa akin. Para kay Max. Para sa lahat, hindi ako masama. Ngunit si Kaylin ay hindi makapagsalita. Tumitig lang siya sa lupa. Hawak ang kamay ng anak na si Max na umiiyak na sumisigaw. Ate Elara, maniwala kayo, hindi masama si Ate Elara. Sigaw ng bata. Pilit na humahabol pero piningilan ni Kaylin. Dala ng mga pulis si Elara palabas ng ospital. Nanginginig. Nakayuko ngunit patuloy na sumisigaw. Kayo ang traidor, Doña. Hindi ako titigil. Isisiwalat ko ang lahat. Pati ang kasalanan niyo sa aking ina. Naiwan si Kaylin na nakatulala. Habang ang Doña naman ay nakangiti ng malamig. Si Serafina naman, kahit nanginginig pa rin, ay muling kumapit sa kamay ng Doña. Tila nakahanap ng bagong kakampi. At sa huling sulyap ni Kaylin kay Elara, isang tanong ang bumagabag sa isip niya. Sino ba talaga ang dapat paniwalaan? Maagang dumating si Kaylin kasama si Max sa kulungan. Mahigpit ang hawak ng bata sa kamay ng kanyang ama. Bakas ang kaba at lungkot sa mukha nito. Tahimik lamang si Kaylin. Habang hinihintay buksan ng bantay ang selda kung saan nakakulong si Elara. Pagbukas ng bakal na pinto, agad na sumalubong ang malamig na amoy ng lugar. Pawis, kalawang, at pagkain na panis. Doon nila nakita si Elara.
Nakaupo sa sahig na gawa sa semento, nakasandal sa pader, at halatang pagod na pagod. "Ate Elara!" Sigaw ni Max sabay takbo sa kanya. Gusto sanang pigilan ni Kaylin pero hindi niya nagawa. Yumakap ang bata sa babae at doon nila nakita ang mga pasa sa braso at leeg nito. Napatigil si Kaylin. "Sinong gumawa na to sa'yo?" Malamig ang boses niya pero halatang pagkabahala. Umiling lamang si Elara. Ayaw niya magsumbong lalo na't alam niyang wala rin namang gagawin ng mga bantay. Pero sa likod ng katahimikang iyon, ramdam ang bigat ng sakit na kanyang dinaranas. Umupo si Max sa tabi niya. "Sabi ko na nga ba, hindi ka masama. Hindi ka traidor." Mahigpit ang kapit ng bata sa kamay niya. "Bakit hindi sila naniniwala sa'yo?" Napapikit si Elara. Pigil ang luha. Hindi niya alam kung paanong ipapaliwanag sa isang 8 taong gulang na bata ang kalituhan at kasinungalingan na pinalaganap ng Donya. Tumikim si Kaylin. "Elara," mahina niyang wika. "Sabihin mo nga sa akin, bakit mo nagawa to? Hindi ba totoo ang lahat ng pinakita mo sa amin? Hindi ba totoo ang pagmamahal mo kay Max? Sa akin?" Napatitig si Elara kay Kaylin. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig, ngunit sapat na ang mga mata niya. Puno ng lungkot, sakit at pag-amin na oo, minahal niya sila kahit hindi iyon kasama sa kanyang plano noong una. Nagtagal ang katahimikan. Si Max nakayakap pa rin kay Elara, umiiyak ng tahimik. Si Kayla naman hindi makatingin ng diretsyo. Gusto niyang maniwala pero nababalot siya ng alinlangan. Lumapit ang bantay at kumatok sa bakal. "Tama ng oras. Kailangan niyo nang lumabas." Napatayo si Kaylin at dahan-dahang kinuha ang kamay na Max. "Halika na anak." "Ayoko. Hindi natin siya iiwan dito." Sigaw ng bata, nanginginig sa pag-iyak. Pilit siyang hinila ng ama, pero mahigpit ang kapit niya kay Elara. "Ate Elara, huwag kang susuko, babalik kami." Ngumiti si Elara kahit halos hindi niya na maitaas ang labi sa sobrang sakit ng katawan. "Magiging matapang ako, Max, para sa'yo." At sa huling sandali, bago isara ang bakal na pinto, nagtagpo ang mga mata ni Kaylin at Elara. Isang titig na puno ng tanong, panghihinayang, at damdaming hindi nila alam kung paano uusbong muli sa gitna ng lahat ng kasinungalingan. Sa pag-uwi nila na Max, hindi mapakali si Kaylin. Sa isip niya, paulit-ulit ang larawan ni Elara. Basag, sugatan, pero tapat ang mga mata. Kung traidor nga siya, bakit ganon ang pakiramdam ko? Tahimik ang hapagkainan sa Villa San Norva. Nakatapat sa isa't isa sina Doña Salviera at Kaylin. Ngunit pareho silang walang gana. Kahit anong subo nila ng mamahaling pagkain, tila wala itong lasa. Si Kaylin hawak-hawak pa rin ang baso ng tubig. Paulit-ulit na napapatingin sa kawalan. Hindi mawala sa isip niya ang itsura ni Elara sa kulungan. Puno ng pasa, sugatan, at halos hindi makatingin ng diretsyo. Totoo ba ang sinabi ni Tia? O baka naman si Elara ang nagsasabi ng totoo? Samantalang ang Donya, bagaman matapang ang mukha, ay hindi mapakali. Gusto niyang magdiwang sa pagkakakulong ni Elara. Pero may bumabagabag sa kanyang dibdib. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Martha, isang matandang babae na may bitbit na lumang bag. Matagal niya nang hindi nakikita ang mga nakatira sa mansyon. Pero ngayong gabi, parang may mission siya. "Anong ginagawa mo rito?" Matalim na tanong ng Donya. Agad na binagsak ang kubyertos. "Kung nandito ka para ipakausap na pakawalan si Elara, kalimutan mo na. Mabubulok siya sa kulungan. Walang awang hustisya sa traidor." Ngunit ngumisi si Martha. Mabigat ang bawat hakbang papalapit sa kanila. "Kaibigan, matagal ko nang hinihintay itong sandali." Nagkatinginan sina Kaylin at Donya. May kung anong kakaiba sa boses ng babae. Umupo si Martha,
Hindi alintana ang galit ng Donya. Alam mo ba, Salviera? Nagsimula siya. Lahat ng kasinungalingan na itinuro mo sa akin, ginamit ko. Ikaw ang nagturo sa akin kung paano magpanggap, kung paano lokohin ang tao. Kaya't ginawa ko rin yun. Hindi lang para sa sarili ko, kundi para sa batang si Elara. Nagtaas ang kilay ang Donya. Anong pinagsasasabi mo? Si Elara. Ngumiti si Martha, ngunit bakas ang pait sa mukha. Siya ang anak mo. Ang batang akala mong namatay noon sa aksidente, hindi siya namatay. Ako ang kumuha sa kanya. Ako ang nagpalaki sa kanya. Hindi dahil mahal ko siya, kundi dahil gusto ko magiganti sa'yo. Nanlaki ang mga mata ni Kaylen. Ano? Halos mapasigaw siya. Anak ng tita ko si Elara? Hindi naman nakapagsalita agad ang Donya. Namutla siya at nanghina. Napaluhod sa malamig na sahig ng dining hall. Hindi maaari. Anak ko siya? Bulong niya at nanginginig ang labi. Tumawa naman si Martha, may halong galit at tagumpay. Oo, Salviera. Habang pinapaniwala mo ang lahat na bingi ka, ako naman, gumagawa ng sarili kong kwento para kay Elara. Sinabi kong ulila na siya. Tinuruan ko siyang mag-sign language. Pinalaki ko siyang walang alam sa tunay niyang pagkatao. Ginamit ko siya para ikaw ang masaktan. Para dumating ang araw na magtutuos kayo. At ngayon nga, narito na tayo. Napayakap ang Donya sa sarili, humahagulhol na parang bata. Kaya pala napakagaan ang loob ko sa kanya. Kaya pala sa kabila ng lahat ng duda ko, may kakaibang koneksyon ako sa kanya. Diyos ko, anak ko pala siya. Si Kaylen naman ay nanlambot sa upuan. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman. Galit, gulat o awa ba? Ang tanging malinaw ay hindi niya na kayang makita si Elara na nakabilanggo matapos malaman ang lahat. Martha, mahina ngunit matatag ang boses ng Donya. Tama ng paghihiganti mo. Kung may kasalanan man ako noon, ako ang dapat magbayad doon at hindi si Elara. Tumitig siya kay Kaylen at sa kauna-unahang pagkakataon, humingi ng tulong sa kanya. Kaylen, iurong mo ang kaso. Palayain mo si Elara. Hindi siya traidor. Siya ang anak ko. Pero tita, naguguluhan si Kaylen. Paano ang lahat ng ebidensya? Ang CCTV, ang mga saksi. Umiling ang Donya at pinahid ang luha. Ginawa iyon ni Serafina. Niloko niya tayong lahat. At ako naman, pilit kong pinaniwalaan dahil bulag ako sa galit. Pero ngayong alam ko ng katotohanan, hindi ko hahayaang mabulok sa kulungan ng sarili kong anak. Tahimik lamang si Martha. Sa kabila ng galit niya, may bahid naman ang pagsisisi ang mga mata. Kung ganon, nasa iyo ang desisyon, Salviera. Ginawa ko ng misyon ko. Ang natitira na lang ay kung paano mo tutubusin ang pagkakamali mo. Huminga ng malalim si Kaylen. Sa isip niya, naghalo-halo ang damdamin. Ang pagmamahal kay Elara, ang bigat ng mga revelasyon, at ang kalituhan sa magiging susunod na hakbang. Pero malinaw sa kanya ang isa, hindi niya hahayaang masaktan pa si Elara. Tumayo ang Donya, kahit nanginginig pa ang tuhod. Bukas ng umaga, pupunta tayo sa kulungan. Kukunin ko ang anak ko. At sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, nakita ni Kaylen ang luha ng isang Donya. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa isang nawalang pagmamahal ng isang ina. Pagdating nila Kaylen at ang Donya sa presinto, hindi na sila nag-aksaya ng oras. Agad nilang dinala si Elara sa ospital dahil halos hindi na ito makahinga at punong-puno ng pasa ang katawan. Mahina na halos ang pulso niya at nangingitim ang mga braso dahil sa pambubugbog. Nakalugmok ang Donya sa takot habang hawak ang malamig na kamay ng dalaga. Hindi kita pwedeng mawala ulit, anak. Umiyak na bulong ng Donya.
Hindi niya alintana kung may makarinig man. Iyon ang unang beses na tinawag niyang anak si Elara ng buong puso. Habang kinakausap ng doktor ang Donya, lumabas naman si Kaylen at dumiretso sa presinto. Doon niya hinarap ang mga pulis na may hawak kay Serafina. Sa umpisa ay nagmamatapang pa ito. Pero nang ilabas ng mga investigador ang salaysay ng ilang preso, lumabas ang katotohanan. Si Serafina ang nag-utos sa saktan si Elara kapalit ng pera. "Wala kayong pruweba, kasinungalingan yan," sigaw ni Serafina. Pero nang ipakita sa kanya ang mismong resibo ng perang pinadala niya sa kapatid ng isa sa mga preso ay natigilan siya. Mabigat ang hakbang ni Kaylen papalapit. Galit na galit ang mga mata niya. "Kapag may nangyari pang masama ka, Elara, ako mismo magpapakulong sa'yo. Hindi ka makakatakas." Ngumisi lamang si Serafina, pero bakas ang kaba sa kanyang muka. Bumalik si Kaylen agad sa ospital. Pagpasok niya sa silid, nadata niyang nakaupo ang Donya sa tabi ng kama ni Elara. Walang tigil sa paghaplos sa buhok nito. "Magising ka, anak. Patawarin mo ko." Mahina nitong wika. Ilang saglit pa ay gumalaw ang mga daliri ni Elara. Mabagal niyang iminulat ang mga mata. Nang makita niya ang Donya at si Kaylen, halata ang gulat at pagkalito. "Nasaan ako?" Mahina niyang tanong. "Anak, nasa ospital ka. Ligtas ka na." Mabilis sa sagot ng Donya habang patuloy ang pagluha. Bakit mo ko tinatawag na anak?" Litong tugon ni Elara. Pilit bumabangon pero pinigilan ng Donya. Huminga ng malalim si Salviera at tumingin kay Kaylen. Panahon na para sabihin ang totoo. Dahan-dahan niyang kinuwento ang lahat. Kung paanong nawala si Elara noong sanggol pa ito, kung paano siya tinago at pinalaki ni Martha, at kung bakit naging bingi siya sa mata ng lahat, para lang subukan at mahuli ang mga traidor sa paligid. Habang nagsasalita, halos madurog naman ang puso ng Donya sa bawat salitang binibitiwan niya. Tahimik lamang si Elara, gulat na gulat. Hindi niya alam kung maiiyak ba siya o matatawa sa mga nadidiskubreng sekreto. "Hindi. Totoo ba to?" Halos pabulong niyang tanong. "Anak, ikaw ang tunay kong dugo. Ikaw ang matagal ko nang hinahanap." Sagot ng Donya, sabay yakap sa kanya kahit mahina pa siya. Napatingin si Elara kay Kaylen. Doon niya nakita ang seryosong tingin ng lalaki. Nabagaman puno pa ng tanong, ay puno rin ng pag-aalala. Hindi na nakapagsalita pa si Elara. Ang mga luha niya na lang ang kusang pumatak. At sa loob ng ospital na yon, nagsimula ang pagbagsak ng mga lihim na matagal nang itinago ng Donya. At ang unti-unting pagbangon ng dalagang minsang itinuring na kaaway. Tahimik ang gabi sa mansyon nang hilingin ng Donya Salviera na magtipon silang lahat sa sala. Nakaupo siya sa gitnang bahagi. Mahina ang katawan ngunit matatag ang boses. Naroon si Elara, Kaylen, pati na rin si Max na nakamasid lamang at nakikinig. Alam niyang may malaki itong sasabihin. "May kailangan akong sabihin ng buo," panimula ng Donya. Malalim ang buntong hininga bago siya nagpatuloy. "Matagal ko nang nililihim ito. Panahon na para marinig ninyo ang buong katotohanan." Nagsalubong ang tingin ni Elara at Kaylen. Ramdam nila ang bigat ng mga salitang susunod. "Si Martha." Saglit na tumigil ang Donya. Tila nag-iipon ng lakas. Hindi lamang siya basta katulong noon. Para ko na siyang kapatid. Lumaki kami na parang magkapatid sa hirap at ginhawa. Pero nang dumating si Ramon, ang lalaking pareho naming minahal, nagbago ang lahat. Napaawang ang labi ni Elara. Hindi niya akalaing may ganoong pinagmula ng matinding galit ng kanyang ina. "Si Ramon," nagpatuloy ang Donya. "Minahal ko ng buong puso. Ngunit ganon din ang nadama ni Martha. Nang mapili ako ni Ramon at kami nagpakasal, nagsimula ang selos at puot sa puso niya.
Nang mamatay si Ramon, habang hinahanap ka sa gitna ng bagyo, doon tuluyang nagdilim ang kanyang mundo. Lumapit si Kaylen, marahang humawak sa balikat ng Donya. Ano pong kinalaman noon kay Ilara? Tumulo ang luha ng matanda. Dahil sa galit at paghihigante, ninakawan niya ako ng mga alahas. Ngunit higit pa roon, kinuha niyang sanggol kong si Ilara. Pinalaki ka niya, anak, sa kasinungalingan. Pinaikot ang buhay mo para saktan ako at makapaghigante siya. Ang sign language na tinuro niya, akala ko'y para sa kabutihan mo, pero iyon pala'y bahagi ng kanyang pagbabalat kayo upang palalimin ang sakit at kalituhan. Nanlamig si Ilara sa nadinig, para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Ngunit higit na sumakit sa kanya ang sumusunod na ibinunyag ng Donya. Si Ramon ng gabing yan, sinugod niya ang bagyo para hanapin ka. Hindi siya nagbalik. At mula noon, dala ko na ang bigat ng pagkamatay niya. Tumangis ang Donya, halos mawala ng lakas. Kaya dahil sa kalungkutan, nagpasya akong ampunin si Kaylen. Pamangkin siya ni Ramon. Naging anak ko siya. At kasama niya nagpatuloy ako sa buhay. Tahimik ang lahat. Si Ilara, hindi alam kung paanong tatanggapin ang bigat ng mga nalaman. Ngunit isang bagay ang malinaw. Lumabas na ang lahat ng katotohanan. Kinabukasan, nagsimula ang proseso ng hustisya. Ipinakulong si Martha sa kasong child abduction, theft at falsification of identity. Sa korte mismo humarap si Ilara at doon sa kabila ng sakit na sabi niya, hindi ko man maibabalik ang nakaraan, pero kailangan kong panindigan ng tama. Habang isinasara ang kaso, isang bagong kabanata naman ang bumukas. Hindi nagtagal bumigat ang karamdaman ng Donya. Lingid sa kanila, matagal na pala siyang may malubhang sakit sa puso. Ginawa niya ang lahat upang manatiling matatag para kay Ilara. Ngunit dumating din ang huling sandali. Sa ospital, hawak-hawak niya ang kamay ni Ilara at Kaylen. Anak, mahinang wika ng Donya. Ito na ang huling habilin ko. Huwag mong sayangin ang pagkakataong ibinigay ng Diyos. Mahalin mo ang pamilya mo. Higit sa lahat, patawarin mo ang sarili mo. At sa huling ngiti, tuluyan ang pumikit ang Donya. Sa pagbukas ng kanyang testamento, binasa ng abogado ang iniwang pamana. Ayon sa huling habilin ng Donya Salviera, ipinamamana niya kay Ilara ang halagang 50 million na cash, ang buong mansyon, ang kumpanya, at lahat ng ari-arian na tinatayang nagkakahalaga ng 400 million. Napaluha si Ilara. Hindi niya akalain na sa kabila ng lahat ng kasalanan at pagkukulang, minahal siya ng ina hanggang sa huli. Makalipas ang ilang taon, naganap ang isang masayang okasyon. Sa hardin ng mansyon, sa gitna ng mga bulaklak at ilaw, ikinasal sina Ilara at Kaylen. Kasama si Max, masaya at proud sa kanilang dalawa. Sa kanilang pagmamahalan, dumating din ang bagong biyaya, si Lexi, ang bunso nilang anak, simbolo ng panibagong simula. Habang nagtitipon ng pamilya at mga kaibigan, tumingin si Ilara sa langit. Salamat, Inay. Sa wakas, natagpuan ko ang lugar ko. At doon sa piling ng pamilya at sa pamana ng pagmamahal, nagsimula ang panibagong yugto ng kanilang buhay. Puno ng pag-asa, pagpapatawad, at tunay na kaligayahan. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.